Shoutout nga pala sa mga bagong naliligaw dito sa ating YouTube channel at mga tropa, mag-browse lang kayo dyan sa mga ina-upload ko. Talagang matututo kayo dito sa printing business kasi yung mga ina-upload ko dito ay real experience ko talaga. At ang content natin ngayon ay manggagaling kay Zero May Sane. Ito yung hindi ko alam kung ayan yung pagkaka-pronounce nung username niya dito sa YouTube. Pero yung kinoment nga niya dito, Sir, bukod sa Epson 805 na phase out na, Epson 8050 na may kamahalan na, ano pa kaya ang magandang printer ng Epson na para sa stickers? May nag-follow up question din etong si Jazzy. Sasabihin ko din sa inyo kung ano yung medyo alternative nga dito sa ating binabanggit ko palagi na Epson 8050 or etong Epson 805 na printer natin para naman sa stickers. Etong sasabihin ko sa inyo, real experience ko rin to. Dati nung nagsisimula pa lang ako nung medyo pandemic time era, mga tropa, napanood ko tong si The Art of Mar. Eto, totoo talaga to mga tropa, sa mga matagal na dito sa channel ko, binabanggit ko talaga etong YouTube channel na ito ni The Art of Mar kasi dito ako nanonood dati. Tinitignan ko din kung ano yung mga printer na kailangan bilhin or ano yung mga model ng printer na gagamitin, at nakita ko dito yung Epson 1118. Eto, sobrang tagal na na-phase out na itong model ng printer na to. Parang limited edition lang yung inilabas na model etong Epson 1118 at kukonti lang yan sa market. Etong printer na to ay print version lang, at ang maisasuggest ko talaga sa inyo or yung tipong eto nga mga pang alternative, dahil medyo may kamahalan yung Epson 8050 at yung Epson 805 phase out na talaga. At kung meron naman kayong nakukuha ng mga Epson 805, usually mga refurbish or yung mga old stock or yung mga galing China, yung mga printer head, yung mga ni-repair lang. Eto mga tropa, nakita ko dito sa Shopee, Epson 1110. Kasabayan din ng printer na to etong Epson 1118, etong Epson 1110. Halos same lang talaga din sila ng specs at parehas silang print function lang. Mga tropa, habang meron pa netong mura na printer na to, kung bibili kayo or ang kakayahan ng pera ninyo pang Epson 121 lang, ang maisasuggest ko sa inyo ang bilhin nyo na etong Epson 1110. Talagang di hamak na mas maganda to kung ikukumpara mo naman dun sa Epson 121 mga tropa ko, at mas malinaw to ng di hamak kung ikukumpara mo talaga siya sa output ng Epson 121. Talagang okay na okay to. Nagulat ako, meron kasi akong subscribers na nag-message sa akin, meron siyang nakitang printer na ayun nga na napakamura, Epson 1110. Eto, usually phase out na din tong printer na to Hindi ko alam kung bakit meron pa silang mga ganitong model. Siguro ito yung mga old stock na siguro hindi mga nabenta at nakalagay naman dito brand new. Alam nyo naman na siguro kung paano nyo i-check kung brand new talaga yung printer na yon. Usually may mga tape yan na kulay blue. Syempre kung magpiprint kayo, makikita nyo maayos talaga yung output at walang pagkabara kasi kayo naman mismo yung maglalagay ng ink dyan. 'Di ba? Pag bibili kayo ng mga printer, may mga kasama talagang ink yan at original ink na mga dye ink. At kung tatanungin nyo ako, pwede na to pang starting. At kung i-convert nyo to into pigment ink, wag nyo lang gagamitin yung dye ink. Palitan nyo lang siya ng mga pigment ink na gusto nyo, na kung anong brand, Kuyi, Hansol, Inkrite, nasa sa inyo na yan. Kayo na yung bahalang mag-decide. At mga tropa, etong Epson 1110 na to, same lang din siya ng specs netong Epson 3210. Ang pinagkaiba lang netong Epson 3210 ay meron siyang scan or meron siyang pang Xerox 3-in-1 printer kung tawagin. Kung mapapansin ninyo, yung model niya 3210, yung pinakaunang digit, ibig sabihin nun yun, ayun yung parang pinaka-function niya na 3-in-1 as 3-in-1 printer siya. Mga tropa, ang kasabayan naman neto nung during ng time netong model na to, as in nung era netong model na to, yung Epson 3210 dati ay yung 311
Nagigets nyo, no? Kasabayan netong 1110 yung 31110. Ayun yung kalinyahan niya na which is space out na nga yun, kaya eto na yung pinakabagong design. Halos wala rin pinagkaiba. Ang nangyari lang dito sa printer na to na 3210, meron siyang lock. Kapag binuksan mo to, etong printer na to, nakapag-repair na ako nito eh. Kapag binuksan mo siya, meron siyang lock dito. Hindi mo siya basta-basta maiaangat. Ito kasi yung mga lumang printer kagaya netong 1110 at yung 3110, pagka binuksan mo, talagang angat na angat, wala silang mga lock. Ayun lang. Yun lang yung pinagkaiba niyan. Kung syempre gusto mong medyo bago nga yung gagamitin mong printer, eto na yung pinakabago niyang model. Syempre medyo may kamahalan. Syempre ayun nga, latest model lang. Pero same lang din yan ng output. Halos hindi nagkakalayo. Siguro mga point something lang yung pinagkaiba niyan. Print function lang din. Etong 1210, ayan o. Eto yan. Kumbaga eto yung first generation. Eto na yung second generation. At eto na yung second generation naman nung Epson 3110. Sana nagigets nyo, no, yung mga binabanggit natin. Parang generation by generation din siya. At ganun talaga. Kung maaalala nyo, yung Epson 5190, ayun yung unang generation sa pagkakaalam ko. And yung second generation, na which is yung gamit kong printer, 5290. At yung pinaka-final generation, sabi ng Epson, yung 5590. At ipapakita ko na sa inyo na talagang halos walang pinagkaiba yan. Ito yung Epson 1110 na specs, mismong Epson to. Makikita ninyo yung printing resolution niya, 5760 by 1440 dpi. At yung kanyang print speed sa black, sana nakikita nyo sa screen, 10 yung sa black at 5 naman sa color. At titignan naman natin dun sa Epson 3210, makikita natin dito yung maximum resolution niya, 5760 by 1440. Same lang dun sa una. At dun sa printing speed naman niya, mga tropa ko, 10 IPM at 5 naman kapag colored. Ayan o, malinaw na malinaw. Pares na pares lang yan. Sinabi ko nga sa inyo, ang pinagkaiba lang yan, nagkaroon lang ng lock. At syempre, sa number model ng printer na yon. At mga tropa, makikita nyo naman dito na compatible yung printer head ng 1110 sa 3210 kung magre-replace kayo or magre-repair kayo. Compatibility niya. At ito pa yung isang shop, 1110 compatible din siya sa 3110, compatible din siya sa 3210. Kung medyo ganyan lang yung budget ninyo, okay naman. Kasi nga dito mga tropa, tignan nyo to, si The Art of Mar. Nung time na to, during pandemic era to eto lang yung printer na ginagamit niya na talagang ang ganda rin naman talaga ng output. Mga tropa, magkakaiba lang talaga sa mga output yan sa mga gagamitin ninyo na mga vinyl sticker or kung ano yung mga brand ng sticker na gagamitin nyo. The more na mas maganda yung coating ng ginagamit ninyo na sticker or na brand, mas maganda talaga yung output niya, mag-stand out talaga siya kahit ano pang printer yung gamit nyo. Pero syempre, titignan nyo pa rin kung ano yung pinaka-maximum resolution na kayang ibigay nung output na ng printer ninyo. So sana nagigets nyo. So kung medyo ganto-ganto nga, eto no, ilalagay ko lahat ng mga binabanggit ko na mga products dyan sa description natin para hindi na kayo maligaw-ligaw pa. At mag-ingat kayo sa mga nakikita ninyo somewhere out there na mga nagtitinda-tinda na mga ganyan-ganyan. Isipin nyo na yung pinaka tunay na presyo dapat alamin ninyo kung magbi-business talaga kayo, no? Pero syempre, lagi ko sinasabi, kung idol mo talaga yung isang tao na kahit na alam mong inuuto ka, bumili ka doon. Kasi naman, syempre, idol mo yun diba? At least nakabili ka sa idol mo at nasuportahan mo siya. Yun lang naman, ako, mas tinuturuan ko kayo na mas matipid ninyo or mas ma-maximize ninyo yung pinaka-pera ninyo dahil syempre alam ko talagang pinaghirapan nyo yung mga pera na ginagamit ninyo or gagamitin ninyo dito sa ating printing business. Hopefully nakatulong ako. Like, share, and subscribe. Sa mga gustong mag-message sa akin or mag-avail ng mga templates natin, PM lang kayo sa Facebook page. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay